Magandang araw, ako po si Christian Esguerra at narito mga balita ang hindi nyo dapat na-miss ngayong linggo. So help me God. Sa resumption ng Senate impeachment trial, bago mga pangalan ang naglitawan. May Pia Piatos Lim, Ralph Josh Bacon, Jose Jocno Jr., Maple Lapid at Hart Santiago. Sila ang ilan sa mga pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipts na ginamit sa liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pero hindi lang mga kakaibang pangalan ang naging sentro ng Day 14 ng impeachment trial nitong Martes. Mas malaking tanong, paano nailabas sa iisang araw ang confidential funds sa iba't ibang probinsya mula Abra hanggang Agusan del Sur kung iisa lamang ang opisyal na otorisadong mag-disburse ng pera? Buong araw na tumistigo si State Auditor Sailin Del Campo ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Isa-isang pinakita ng private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan ang mga acknowledgement receipts mula sa confidential funds ng Department of Education noong panahon ni Vice President Sara Duterte bilang secretary. May mga batch ng resibo na pare-pareho ang petsa pero mula sa iba't ibang probinsya. Marami rito, pirma lamang ang nakalagay at walang pangalan. Umaabot sa 200,000 pesos ang ilang halaga para umano sa pagbili ng impormasyon, reward at supplies. Ang problema, sa ilalim ng joint circular na nagtatakda ng paggamit ng confidential funds, iisa lamang ang Special Disbursing Officer ng DepEd, si Edward Fajarda, at hindi pwedeng basta i-delegate ang kanyang trabaho. Kaya si Presiding Officer Chis Escudero na mismo ang naglatag ng office question. That if indeed the SDO is the only officer authorized to disburse the funds, then clearly it is physically impossible to be in all of these locations in one day. Kung hindi man Superman ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, please. lahat na ito? Your Honor, please. Yes, Counsel for The Respondent. question is speculative, Your Honor. What is speculative about Superman? He can fly anywhere It's a in one day. hypothetical question. Ayon kay Del Campo, sa mahigit 30 government agencies na na-audit na niya, wala pa siyang nakitang ganitong klase ng acknowledgement receipts. Lumabas din na sinabi noon ni Fajardo sa isang House hearing na ipinasa niya ang pera kay Colonel Dennis Nolasco ng Vice Presidential Security and Protection Group. Ayon kay Del Campo, violation din yon ng joint circular. Na-clear noong una sa audit ang confidential funds ng Department of Education para sa first at second quarters ng 2023 dahil may certifications na nagsasabing successful ang mga operasyon. Pero pwede para buksan muli ang settled accounts sa loob ng 3 taon kapag may lumabas na fraud, collusion o bagong material evidence. Miyerkules, nagkainitan ng private prosecutor na si Lorna Capunan at defense counsel na si Christine Ferrer habang kino-cross-examine ng depensa si COA State Auditor Sailin Del Campo. Paulit-ulit na hinihingi ni Ferrer na yes or no lamang ang isagot ni Del Campo sa kanyang mga tanong. Pero ilang beses din nag-object si Capunan dahil pinuputol ang testigo bago nito maipaliwanag ng buo ang mga sagot. Yes I am or on no? cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please, you that. counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. Your Thank Honor, you. can I please respond quickly lang, no? I have high respect for Attorney Capunan. In fact, she's one of You my can end there, idols. counsel. Let's end here. Let's end here. You can end there. This with might the high sound like respect. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. Pero hindi pa dyan nagtapos ang bangayan. Bago matapos ang impeachment trial ng araw na yon, inireklamo ng lead defense counsel na si Sheila Sison ang social media post ng isa pang private prosecutor, si Attorney Virgil Ligutan, na nagsabing alam ng lawyers at law students na bawal ang misleading questions kahit sa cross-examination. Ayon kay Sison, mali ang paglalarawan nito sa nangyari sa korte at posibleng lumabag sa prohibition ng impeachment court laban sa public comments tungkol sa merits ng kaso. Even as we sit on the opposing side of this hall,
we remain to be both members of the bar, and as officers of the court, we owe each other respect, politeness, or even kindness. And it doesn't take one to be a lawyer to know that the first thing that our parents teach us to do is humility. Your Honor. No, I'm not yet done, Your Honor. Hindi muna pinasagot ni Escudero si likutan, pero nagbigay siya ng warning sa magkabilang kampo, partikular sa prosecution. Maglalabas raw siya ng ruling tungkol dito sa Lunes. Hindi na lang sa impeachment court haharapin ni Vice President Sara Duterte ang controversial niyang death threats. Martes, nagsampa na ang Department of Justice ng criminal case for grave threats laban sa Vice Presidente sa Quezon City Regional Trial Court. Ito rin mismo ang kaso na ilang araw din pinagdebatihan sa impeachment trial. Nag-ugat ito sa online press conference si Duterte noong November 2024. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nauna nagsampa sa DOJ ang National Bureau of Investigation ng complaints for grave threats at inciting to sedition. At matapos ang preliminary investigation, nakita ng prosecutors ang tinatawag na reasonable certainty of conviction para isampa sa korte ang grave threats case. Kinumpirma ng DOJ spokesperson na ito rin ang parehong insidenteng nasa Article 4 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, dalawang magkahiwalay na proseso na ngayon ang kinakaharap ng Vice Presidente dahil sa parehong mga pahayag. Sa Senado, political accountability ang pinag-uusapan kung ang kanyang ginawa ba ay isang impeachable offense at sapat para matanggal siya sa pwesto. Sa Quezon City Regional Trial Court naman, criminal liability ang pinag-uusapan kung nagkasala siya ng grave threat sa ilalim ng batas. Samantala, mahigit 100 Pilipino ang iniulat na inaresto sa China dahil umano sa illegal work o pananatili sa bansa. Pero may mas nakababahalang aligasyon sa likod nito. Bine-verify ngayon ng Department of Foreign Affairs ang eksaktong bilang at kalagayan ng mga Pilipinong inaresto. Ayon sa DFA, nakikipag-ugnayan na ito sa Philippine Embassy sa Beijing at sa mga konsulado sa China para mabigyan sila ng kinakailangang consular assistance at matiyak na nasusunod ng due process. Noong August 10, sinabi ng Chinese Foreign Ministry na kinilala naman ng DFA ang karapatan ng China na ipatupad ang sarili nitong immigration laws. Pero nanawagan din ito sa China na protektahan ang kapakanan ng mga Pilipinong naaresto at agad ipaalam sa Philippine diplomatic posts ang kanilang detention, alinsunod sa Vienna Convention on Consular Relations at Philippine-China Consular Agreement. Nitong Huwebes, may ibinunyag sa isang Senate hearing si Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Benjamin Acorda Jr. Ayon sa kanya, dati umanong bumisita sa kanyang opisina ang mga kinatawan ng Chinese Embassy sa Manila at nagbigay ng babala. May threat umano na maaaring arestuhin ng mga Pilipino sa China kung hindi pa kakawalan ng Pilipinas ang mga Chinese nationals na naaresto rito. Kinundinan ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang pag-aresto at tinawag pa itong extortion at blackmail. Ang tinutukoy ni Acorda ay mga Chinese national na nahuli sa raid sa Sanja Steel Corporation sa loob ng Phoebe-Dec Industrial Estate sa Tagoloan, Misamis Oriental. Kung mapapatunayan ang alegasyon ni Acorda, ibang usapan na yan. Dahil ang pagpapatupad ng immigration law ay isang bagay. Ang paggamit sa mga Pilipinong nasa China bilang leverage para mapalaya ang mga Chinese national na inaresto sa Pilipinas ay iba pa ring usapan. Sa ngayon, wala pang tugon ng Chinese Embassy sa alegasyon ni Acorda. Kaya mahalagang hintayin ang verification ng DFA at paliwanag ng Beijing bago sabihing magkaugnay nga ang dalawang pangyayari. 7.2 trillion pesos, ganyang kalaki ang gustong gastusin ng gobyerno sa susunod na taon. Martes, formal nang isinumite ng Department of Budget and Management sa House of Representatives ang proposed 2027 national budget at mahigit kalahati nito o 51.4% ay mapupunta sa 10 government departments na itinuturing ng Marcos administration na mahalaga para sa tinatawag nitong inclusive national development. Pinakamalaki on paper ang proposed budget para sa education sector. 976 billion pesos ang nakalaan dito, katumbas ng humigit kumulang 2.9% ng gross domestic product o GDP ng bansa.
Sumunod ang Department of Public Works and Highways na may 644 billion pesos na budget. Take note, DPWH ito. Kaya dapat nating tutukan kung saan mapupunta ang pera matapos ang mga kontrobersya sa flood control projects. Para naman sa health sector, 353.8 billion pesos ang inilaan. 332.5 billion pesos para sa Department of the Interior and Local Government. 328.8 billion pesos para sa National Defense. 302.2 billion pesos para sa transportation. At 261.7 billion pesos para naman sa agriculture. May 241.6 billion pesos din para sa Department of Social Welfare and Development habang 176.5 billion pesos na nakalaan para sa state universities and colleges. 86.3 billion pesos naman ang proposed budget para sa judiciary. Ang kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, layunin ng budget na paliitin ang agwat sa pagitan ng economic progress na nakikita sa statistics at ng aktwal na nararanasan ng ordinaryong Pilipino. Pero proposal pa lang ang 7.2 trillion pesos. Dadaan pa ito sa budget hearings at deliberations sa House at sa Senate kung saan pwede madagdagan, mabawasan o ilipat ang mga pondong nakalaan sa iba't ibang programa. At gaya ng lagi nating paalala kapag budget season, hindi sapat na tingnan kung gaano kalaki ang budget. Mas mahalagang bantayan kung saan ito talagang mapupunta at kung talagang hindi ba ito mabubulsa ng mga magnanakaw sa gobyerno. Samantala, may tig 500 million pesos daw sa infrastructure allocation ang bawat senador. Kapag committee chairman ka naman, 1 billion pesos. Pero ayon sa Malacanang, walang personal na kaalaman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa tinatawag na Leadership Fund sa Department of Public Works and Highways. Itong sinasabing pondong inilaan para maisingit sa national budget ang priority of pet infrastructure projects ng mga senador. Ang kay Paras Press Officer Claire Castro, hindi raw papayagan ng Pangulo ang ganitong sistema kung alam niya ito. Dagdag pa niya, posible may mga ganitong arrangement na ginagawa ng hindi nalalaman ng mga nakatataas. Kung alam ng Pangulo, hindi mangyayari yan. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan ito-tolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim. Unang lumutang ang tinatawag na Leadership Fund noong September 2025. Nang banggitin ito ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa Senate Blue Ribbon Investigation sa flood control scandal. At itong Miyerkules, mas naging specific si Bunoan sa kanyang testimonya sa Sandigan Bayan. Ayon sa kanya, naglalaan umano ang DPWH ng 500 million pesos para sa bawat senador na magre-rekomenda ng listahan ng infrastructure projects. Kapag committee chairman naman, 1 billion pesos umano ang allocation. Ilang senador na ang tinangging may ganitong arrangement at ngayon isinumite na ng Marcos administration ang proposed 7.2 trillion peso national budget para sa 2027. Mabilis namang nilinaw ng kasalukuyang DPWH leadership, wala raw leadership fund sa bagong budget proposal. Ayon pa sa DPWH, ang mga proyekto nakapaloob sa 2027 budget ay nakabatay sa pangangailangan ng local at regional governments at kung kinakailangan ay dumadaan sa regional development councils. Kailangan din naman ng kumpleto ang plans, programs at iba pang documentary requirements bago maisama ang proyekto sa budget proposal. Pero may qualification ng Malacanang. Hindi naman daw otomatikong masama kung may infrastructure projects na isinusulong ng mga senador o ibang government officials. Ang mahalaga, ayon kay Castro, napapakinabangan nito ng publiko at walang kickback o anomalya. Yun ang problema sa posisyon ng Malacanang tungkol dito. Hindi ba nila na-realize na merong inherent conflict of interest kung yung legislator na merong kapangyarihan para busisiin yung national budget, para galawin yung mga alokasyon, meron palang sariling alokasyon para sa kanya. At ang pinag-uusapan natin dito ay 500 million pesos at least kada senador. At pwede pa nga raw lumobo ng 1 bilyong piso o higit pa bawat senador. So isipin nyo, no? Ang pangunahing trabaho mo bilang senador o miyembro ng House of Representatives ay yung gumawa ng batas, kaya nga legislator eh. Of course, kapangyarihan mo rin na busisiin yung national budget, kaya pwede ka mag-amyenda. Pero yung kapangyarihan mo para magsingit o magpasok ng mga amyenda, hindi mo naman dapat gamiting excuse para ipasok yung mga sarili mong insertions dahil meron kang sariling alokasyon.
At napakalaking halaga po ng pinag-uusapan natin dito. So kung meron po akong gustong iwan na leksyon para sa inyong lahat dito sa nakaraang linggo, ito po yon. Budget season na naman po. Importanteng bantayan po itong dambuhalang budget proposal para po sa susunod na taon, 2027. At remember, ito po yung huling national budget natin bago po mag-eleksyon. At huwag niyo po kakalimutan, napakarami pong magnanakaw dyan po sa gobyerno. Kaya dapat bantayan natin ang ating budget. Again, ako po si Christian Esguera. Tandaan, facts first.